Ayan mga paryente, silip po tayo dito po sa gumagawa ng uling. Yan na kumuha po tayo ng third party mga paryente, kasi hindi pala ito basta-basta o masilan po itong paggawa po ng uling. Kailangan talaga marunong gumawa, kasi pag nagkamali ka raw dito, walang maging uling pag mamalasin ka. Kasi ditong sila natutulog mga paryente, kasi kailangan daw walang singaw. Ayan, ito na pong nakukuha nilang uling at kasalukuyan ngayon kumukuha pa rin sila, kinukuha pa rin nila yung mga uling po rito. Yung paraan po daw mga paryente ganito, ito po yung ginawa po nila, pina-file nila ng ganito, siksik na siksik, tapos pagkatapos po nito nilagyan po daw ng kaya yung mga damo dito po paikot sa gilid, pero laya nga sagbot daw o yung buhay na damo mga paryente paikot daw, tapos iniwan lang po itong hindi po ito nilagyan. Tapos pagkatapos paglagay po ng mga damo paikot, tinakpan po na lupa. Ay ganito po ginagawa, may ginagawa po sila rito isang yan, naghuhukay pala din sila mga paryente. Ayan yan, balikan po natin yun po nga in-explain ni yung gumagawa si Johnny. Ayan, iniikutan po daw ito ng mga damo. Pagkatapos apel ang ibabaw, kuwag sagbot dong. Buo talaga mga paryente, hindi lang sa gilid, buong itong tumpok na ito tinakpan mo ng damo. Pagkatapos lupa, pagkatapos lupa dito po mayroon po silang itinirang dito po sila nagsisindi po ng para makapag-umpisa kailangan talaga walang sisingaw, kasi pag may singaw po raw mga paryente, ayan, maging abo po raw itong hindi maging uling po ito. Kaya nga dito raw sila natutulog nung basta dito sila binabantayan daw nila, kasi pag yun na nga, pag may singaw tinatakpan po nila, kailangan walang singaw, kasi pag may singaw daw ibig sabihin nag-aapo yung sa loob, walang uling na mangyayari, maging abo. Kaya talagang wala. Ito na po mga paryente yung unang po nila gawa, kaingin. Nakatunga pa mo dong, wala pa. Wala pa silang kalahati mga paryente, pero ito na po yung nakukuha po nila. Ito po karami. At marami pa pong mayroon pang isang tumpok po rito, mayroon din po doon, at saka marami pa po tayong gagawing uling po ron mga paryente. Ayan. Ayan, ito nga pala yung greenhouse po natin. Pinapahanda na po natin yung loob po nito, kasi paparating na po yung ating yung ating UV plastic para dito po sa ating nasira na bubong. Paparating na po, at ito na lang po ihahanda na po natin ito, yung ready na po siya, kasi order na rin po tayo ng yung po mga pang nutrient solution po natin, at saka ikakabit na rin po natin itong ating bomba. Ayan, ipakuha rin ko karing napundong tubig rin. Okay, wamte atop. Ayan, ihahanda na po natin ito para pagdating na po ng yung mga kagamitan po natin, pati na rin po yung yung bubong na ayos na, wala na pong gagawin dito sa loob. Ito po mga damo po rito, titirahin na lang natin ito ng herbicide para pati yung mga maliliit mapapatay. Yan, mayroon din po kasing nasisira po rito yung dugtungan po niya, may mga dugtungan po nasisira, kaya kailangan din pong ayusin, katulad po nito mga paryente yung dugtungan. Kasi itong maintenance po natin, naka-schedule po ito papuntang Maynila. Parang pag alis po nila, wala na pong gagawin po rito. Mayroon po rito nawawalang hindi nawawala, parang hindi itinabi lang po ni kasamang Sandy. Kari wa man mawaan ko ni Rick, no? Murag ako pong punta na Cindy sa una murag di murag iiyak ko nung
Oh, yang gitapigan do. Oh, basta ato ni ikwan reka kanang pohon og manglarga na mo. Wala na tay. Kuan diri oh. Diri din nato. O pero ano, dito nga pala yung ano mga paryente, yung mga takip po yan. Ayan, kailangan mahanda na po ito para dire-diretso na po tayo. Ayan. Ayan mga paryente, ito na po yung ano, expansion po ng ating sagingan. Ito po yung dating ampalaya po natin, nakapagtanim din po tayo ng ano, dito, sitaw. Kaso lang, ngayon, i-convert na po natin yung sagingan at hindi lang po ito mga paryente ano dito po sa gilid po niya, sa gilid po ng sapa, nag-extend na rin po tayo dyan ng saging kasi ayaw na rin po natin magtanim po ng gulay po rito kasi medyo may kalayuan po ito doon sa ating ano, source po ng tubig, sa ating mga pataba. Malayo po ito mga paryente. Minsan napansin ko medyo laging nakaligtaan po ito at hindi natutukan. Maganda rin pa naman ang ano, yung naging ani po dito doon po sa ating ampalaya. Kaso nga lang napansin ko na hindi natutukan. Kaya ginawa na po nating ano, sagingan po ito at hindi lang po ito mga paryente. Doon po sa dating free range chicken po natin, doon po sisilipin rin po natin, punong-puno na rin po sa saging. At ito na po yung sinasabi ko mga paryente, malapit po sa sapa. Ayan, dito na rin po tayo, nag-extend na rin po tayo ng ano, saging po rito. Kaya pag ito po'y nag-umpisa ng mamunga mga paryente, nako katakot-takot na ilang ano, tuni-tunilada po yung maha-harvest po natin dito. Nung araw nga wala pa po ito, isang harvestan po umabot po tayo ng 1 tunilada. Kaya tingin ko po ano, pag ito po sabay-sabay namumunga, kasama na rin po yung mga dati nating ano, saging. Nako, mahigit 1 tunilada saging bawat ano, harvest po. Ayan. Ayan, ito nga pala mga paryente, yung po dating grow out range area po nating dating ano, free range chicken. At ngayon po punong-puno na po ng ano, saging. Ayan, at kaya pag ito'y sabay-sabay nga namumunga, doon kasama din po dong mga dati po nating mga saging. Kaya tingin ko po ano, talagang ang dami pong yung ma-harvest po natin. Naghalhal na. Ito nga pala yung pong ako, yung aso ko po mga paryente, pinasyal ko po rito. At darating ang araw na dito na po natin siya ano, kasi sa ngayon po nag ano, hindi pa tapos po yung kanyang ano, immunization. Itong tuwa siya mga paryente oh. Ito po yung may lahing husky, yung po ating aso. Katunayan ano, 3 buwan pa yung ating aso mga paryente at hindi pa tapos po yung kanyang ano, immunization. Itong tuwa siya oh, kasi sa bahay po talagang kulong na kulong po siya ron. Hinihingal na nga mga paryente oh. Ang kuya ni Bib, preglahan niya. Sige lang, di ara ko. Ato din kanon. Ito nga pala yung ano, ano pa tayo mga paryente, nagpaparami pa rin po tayo ng ating mga manok. Pero ito na lang po yung may lahing ano, basilan. Ano po tayo, may 5 po tayong inahin na pinapagala lang po mga paryente. Hindi naman aalis yan kasi nandito po yung ano, yung tandang po natin. Asa sila mo bato, Ber? Kani? Dito nga pala sila no, tuwing gabi. Ayan, at ang gagawin din po kasi natin mga paryente, magpaparami po tayo pero sa natural na pamamaraan. Kumbaga ano, may maglumlum na sila birda. Ay kuan man ni mga sa kuan rin mestizo basilan. Ay ito pala yung ano, hinihiwalay po ni kasamang Denver. Hindi po ito yung heritage, kumbaga ano, halo na po itong basilan din. At kaya nga medyo maliliit ito. Sana maglilimlim din po ito para unti-unti tayong ano, magpaparami rin po tayo mga paryente.
Pero hindi nga tulad nung araw na ginagamitan po natin ng incubator. Ayan. Ayan, mga paryente, isang magandang umaga. Sa ngayon po ito po yung mga scrap po natin, pinapa-segregate na po natin. Ito pong ito pong mga yero nito. Sa junk shop na po yung bagsak po nito at segregate po natin yung mapapakinabangan pa. Marami pa po kasing po rito, mga kabilya at saka yung mga tubo at saka yung yero nandun na. Nilagay na rin natin dun sa pinatong po natin yung magagandang yero po mga paryente. Yan, marami pa po itong doon po sa ating range area po, doon sa ating nursery, doon sa ating dating manukan, mayroon din po tayong maraming po doon, yung mga scrap at inihiwalay na po doon yung mga kabilya saka yung mga yero, pati na rin po yung mga gabyon. Yan, magagamit pa po ito, marami pa po magagamit po rito mga paryente. May mga anggol bar pa, kabilya, may gabyon pa nga saka itong mga hindi na mapapakinabangan sa junk shop na po yung bagsak po nito. Ayan.